project na ganyan. May nag-question kung meron maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito tinitignan yung kung talagang nilalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso, at kung sino man ng mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot, at kung kailangan at kung huhusgahan sila ng korte ay makukulong sila. Sa bawat segundo na ating ibinibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampalaban sa mga abusado ay may sapat na ebidensya at hindi hahantong sa pagbabasura ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty, ngunit nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso, nagkamali ang DOJ o nakalimutan, ay mawawala, masisira yung kaso natin, hindi natin mapapasagot yung taong yun o yung kumpanyang yun. Pananagutin natin lahat ng may kasalanan. Ibabalik natin. So tatlo talagang ating ginawa rito. Unang-una, sinampahan na natin ng kaso yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Pangalawa ay tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito, yung aking mga nabanggit ngayon, ay yan, ay ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya, yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Habulin na namin kayo. Wow! At bigat ng binitawan. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin
namin kayo. Sarap pakinggan, di po ba? Pero, nabanggit nga ni Mr. President na hindi tayo natuto sa kasaysayan. Natuto ba? Kayo po ang hindi natututo sa kasaysayan. Ano ba ang naging kasaysayan po natin? Hindi nga ba? Kasaysayan na yan, kung hindi pinalalabnaw ang kaso, dinudukot yung mga ebidensya, at kahit na pwedeng desisyonan kagad, pinatutulog muna, naniningil ng parking fee hanggang sa magkalimutan, hanggang sa maabsuelto. Panahon ni Karma Digong, ang daming nabsuelto di ba? Inaiwan pa ba ngayon ng mga kaso ng mga Marcos at mga kroni ng Marcos? Ha? Bukod sa maraming naabsuelto, may mga naiiwan pa 5 dekada na. Ganun katagal. Justice delayed is justice denied. Sa tayo nagkamali, balikan natin ang tanaw. Okay. Well, anyways, yung isa kanina ba tayo dapat magpapasalamat? Tayo nakapagpasalamat Okay, ANC 24/7. Maraming salamat po ANC sa serbisyo ninyo sa bayan ng Pilipino. Wala po itong balak ang inyong lingkod, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, na i-violate po ang inyong intellectual property rights po dito. Wala po. Tinutulungan ko lang kayo may palaganap yung inyong gusto ipaliganap para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dito na ibatay naman sa umiiral ng batas na yung Fair Use Act. Alright. So ito naman, siyempre si Prof. Sheila Bagno, tama, kasama si Prof. Dan, Prof. Dan Gatmaitan, at ang kanya may bahay na The Smiling Assassin, tawag ni Christian Gutierrez, which is totoo naman. Napakagandang babae. Swerte ni Prof. Dan. Hindi, pati si Prof. Cielo, swerte din naman kay Prof. Dan. Maganda lalaki din naman si Prof. Dan. At ang nakasama ay si Atty. Ruben Carranza, na po ang dati-rati ay sa PCGG, Presidential Commission on Good Government. So ito po, dito tayo huhugot. Kung ano po ang mahuhugot natin dito, na kasaysayan. Come on down, guys. Be dismissed. In relation to the Napoles cases, parang ganun din May mga witnesses, pero sabihin ng korte, walang documents tsaka paper trail to complement yung mga witnesses and therefore nag-dismiss yung kaso. Kaya, babalik ako, just to complement what you're saying, kung magagaling talaga itong mangurakot, walang paper trail kang makikita. Yeah, but at the same time, on the side across the outside the country, let's say sa Switzerland, they have no choice but to have a paper trail. Yeah. Because they're bankers. Hindi sila yung nangungurakot, sila yung nagtatago ng kinurakot. So for their purposes, there has to be a paper trail, and that's how you go after it. Not in the Philippines. You don't go into the desk drawers of the DPWH secretary and hope that you can find a document that says, I stole 2 million. That's the signature siya. Wala yan. So, ganoon ang mga Marcos na many of the documents were found in Switzerland. Some documents were found in Malacanang. May mga account para signature and all that. But remember, this was also long before the internet was invented. Long before digitalization happened. Long before you could transact banking, transactions you want to do in a matter of minutes. At that time, telegram, phone call. So, meron ka ding non-paper trails that you could still follow. Ngayon, it's actually both easier and harder. So, technology allows it to be easier to steal and to hide, but it's also the same technology that allows you to just trace, freeze, and then recover. Back to the channel. It's your go-to crypto buddy here. Today I've got something really exciting to share. TradingView, yes, the most trusted charting platform for crypto and stocks, is now giving away a full 1-year premium subscription totally free for their 15th anniversary. No credit card, no payment, no strings attached.
All you need to do is click the link below this video. Albira, sinasabutan ka. Yun! Prof. Dan? Well, I need a picture, no? Ano ba yung success rate ng PCG when you were there? At saka gaano kalaki ba yung target? Hindi na-imagine yung hinahabol. Right. First of all, pag tinatanong ako, magkano yan? Yung tanong na yun, magkano ba yung tina-target na habulin? Well, if I think if the PCGG people at the beginning knew that in the first place, then, you know, presumably it would be a little more easier to then identify what adds up to that amount. Pero ang target nila, just the same, was about $5 billion to $10 billion. Ang success rate, depende sa pag-measure mo because maraming na-sequester, maraming nabawi na assets within the Philippines initially, and even up to now, San Miguel Corporation shares, PLDT shares, some Meralco shares. I was involved in the litigation in all of those cases, eventually recovered. So mataas, no? For every 1 peso yata na investment, if I'm not mistaken, at least 3 pesos was recovered. So if you multiply that in the billions, I think naka-recover na ang PCGG na something like $3 billion worth of assets. But remember, the bulk of that are domestic assets. So ang malalaking recoveries abroad, kasama dyan yung Marcos Swiss bank account. No? When I was in the PCGG, $680 million was recovered. Part of the $680 million, $200 million out of that, yun yung isa sa mga last kong ginawa sa PCGG. I drafted the bill to provide reparations for victims of the Marcos dictatorship using the $200 million. Kaya may batas tungkol dyan kasi may pondo para dyan. At yung mga She ibang knocked on pondo a na stranger's yung mansion iba door selling candy to help her sick mom. But when she stepped inside and saw a framed photo of her mother on the wall, everything... Diba Right. ngayon, hindi lumalabas. Tanungin natin si Gigil Jimenez tungkol dyan. Because ang alam ko kasi may agreement si Chito Gascon when he was CHR chair at si Danny Concepcion to set it up there. Yung $10 million na allocation for the for the martial law memorial, it's a separate section in the law I drafted. Yung 10 million was an initial fund, and then ang ginawa ni Chito, pinag-usapan namin yan, was to deposit it in an interest-bearing account. So, yung design, yung contest, all of these pre-construction activities are funded by the interest of the 10 million. Yung 10 million itself is intact. And so, nakita na po ninyo mga kapwa ko kahanay sa puwersa, 99.9% sa puwera. Andyan nakabuyang-iyang, na sa harap ng mga pagmumukha natin, at pwede natin pagkuhanan ng batayan. Paano ba natin mapapanagot ang mga salot na kurakot mo po? At siyempre, kung hindi po umubra yung PCGG na nilikha po pagkatapos ng EDSA People Power at kalinsabay pa niya, nilikha din yung Office of the Ombudsman, at iba pang mga Constitutional Commission, dyan po yung COA, na ganun din, inutil din . So, hindi ba na naisip, bakit inutil? Bakit inutil itong mga institusyon na ito? Anti-corruption institution. Pati DOJ, inutil. Pati nga Korte Suprema, inutil . Diba? Na bahagi ng 3 co-equal branches of government. Inutil din. Hindi na naisip so kanina, may nag-deliver sa akin, taga rider, diniliver yung aking in-order na avocado oil, para daw ito sa mga kirot-kirot sa paa, pamamanhid ng kamay. So susubukan natin kung ito ba'y effective. But anyway, si Charles ang pangalan niya. Sabi ko, King Charles.
Palagay na natin na ikaw ay tunay na hari. Tunay na hari. Hindi, wag na kasi wala mahari sa Pilipinas eh. Presidente ka na lang. Ikaw presidente ng Pilipinas. Diba? Paano mo tutuldukan ng korupsyon? Diba, sabi niya, unang-una, tanggalin ko lahat ng mga kurakot. Tanggalin ko sa pwesto. Tapos, siyempre, papalitan mo. Ako, papalitan ko, pero sasalain ko ng mabuti. Ano ha? Sasalain ko mabuti. Para hindi na mga kurakot yung aking may luklok sa pwesto. Okay. Now, well, siguro kung mga taga-DPWH yun, pwede niyang tanggalin. Dahil siya naman ay presidente, andil sa kanya. Ano ha? Pero paano yung kung mga politiko? Hindi naman pwede tanggalin, hindi naman siya hari. Ano ha? But anyway, palagay mo na dito na tayo kontrahin natin sa mga taga-DPWH na lang, taga-executive branch. No? So kako yung bang ipapalit mo, anong garantiya na hindi sila magnanakaw ulit? Kasi nandun pa rin naman yung tukso eh. Diba? Nandun pa rin naman, nakabuyang-yang, nakabikangkang ang kurakotable funds na katakot-takot. No? Nakabikangkang. No? Tinutukso-tukso. O ikaw ay taga-engineering district engineer ka. Kung ikaw ay contractor, kung ikaw ay politiko, diba? Kung ikaw ay executive secretary, maging kung ikaw ay pangulo. No? Andoon yung kurakotable funds sa kabikangkang, yang-yang, no? At nandun pa rin yung nagdudumilat na katotohanan na madali mo itong maleta. Yun pa rin yun, hindi mawala. No? At siyempre, pinaka-importante na mas malupit na, kumbaga, requisitos, no? Na andun pa rin yung 101% na malulusutan mo ang kaso sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na kontrolado mo o ikaw presidente. So, di ba? Maliban na lang kung halimbawa ipag-uutos mo, walang mangungurakot talaga ha. Hindi mo rin kontrolado yung judiciary. Di ba? Yung ombudsman, hindi mo hawak sa leeg yun. Yung pwede utusan yung mga yun. Pag sila na nagsabuatan, kawawa ka naman. Diba? Wala ka ng bahagi doon sa pagpahati-hatian nilang kinurakot o iminamali-malita ng pondo ng bayan. Diba? So, mali. Ito pong ICC, ICI, mali din nga itong ombudsman eh. Ang dapat, yung isinulong ng ating mga ninunong katipuneros. Yan na. Malapit na naman ang November 30. No? Sa halip na gunitain lamang po natin, abay, ating po isa isip, isa puso, isa katuparan. Ang buwis buhay na ipinaglaban ng ating mga ninunong katipuneros sa pamumuna ni Gat Andres Bonifacio. Marami po sa atin na hindi nakakaalam, including kay King Charles. Kanina, no? Pero hindi naman minumulat sa mga kabataan nito sa paralan eh. Diba? Na dapat sana minumulat sa atin kung ano ang tunay na hugis anyo at kulay ng demokrasya. No? Pero, si Gat Andres Bonifacio mulat na mulat kasi voracious reader po yun eh. Diba? Self-made man. Talagang ini-educate niya kanyang sarili. So alam niya kung kaya ang kanyang isinusulong doon sa kanyang manifesto at kaya sinuportahan naman ang ating mga ninuno dahil tunay na kapakipakinabang para sa halos lahat ng itsapuera. O hindi man lahat. Ano yun? Makapagtatag ng demokratikong gobyerno ala Amerika, powered by hukumang trial by jury. Opo! Ano natin ito? Naman po ha. At medyo ang ating ilaw ay medyo papalay-palay na. Dali muna. Gawa natin yan ng kahindik-hindik na paraan, para maibalik ang kanyang
liwanag. Iyan! So maliwanag na po, ano po? Huwag mo na. Alisin natin yung mga bagay-bagay na yan dyan. Pinulit ko hindi po itinuturo ito sa ating pangaparalan. Binubulag tayo ng mga salot na kurakot, ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So hindi natin natutunan na yung palang adhikain, yung dalisay at nakilang adhikain ni Gat Andres Bonifacio sa po ng ating mga ninunong katipuneros, isulong ng buwis buhay. Ang pagtatatag ng malayang bayan ala demokrasya ng Amerika, powered by hukumang jury of we, the sovereign people justice system. Sipin niyo yun? Kaya tuloy, mas umundan pa sa atin mas umundan kaysa sa atin yung po mga Singaporeans. Kasi yung Singaporeans, mahigit sa siglo silang nasa trial by jury. At maging nung inalis na nila ang trial by jury noong 1969, pero patuloy pa rin po na batay sa common law ang kanilang justice system. Yung mga president po ng kanilang jury justice system na nakalipas sa isang siglo, yun pa rin po ang ginagamit nila. Kaya hinikayat, ito pong si Lee Kuan Yew, ang mga kapwa niya Singaporeans, magsama-sama tayo dito. Diba? Yung binuo niyang partido, yung People's Action Party, yun po sinuportahan ng kanyang mga kababayan. Dahil ang ganda ng plataforma Justice for all. Diba? Justice for all. Demokrasya tunay, equality. Ano po? Lahat sila makikinabang. So yan po ang ating di gagawin. Di nga kung nabuhay lang si Gat Andres Bonifacio, kung hindi siya tinarantado ng mga kampo ni Aguinaldo, ano po? Abay malamang, 1935 Constitution, nandun na po yung ating karapatan sa trial by jury. Pero hindi ka nangyari, so gusto nila run like hell ang ating bansa dahil hindi nila binigyan ang ating power, sovereign power bilang juror, nakaw dito, nakaw doon sila, hindi napapanagot sa hukuman trial by palakasan na kontrolado po nila. At ginaya lang ng mga ungas na framers ng 1987 Constitution. Opo, hindi pa rin po nila nilagay sa ating Bill of Rights ang hukuman trial by jury. Kaya ito tayo ngayon nag-Trillion People March. Ngayon, dito po sa Trillion People March, marami na namang mga, alam mo na, oportunista na nangguguyo, lalo na sa mga kabataan, para suportahan po sila sa kanilang mga paugasan pagsapit ng 2028. Wala po silang plataforma na tutuldok sa korupsyon. Kaya, huwag na ho tayong pauuto, paguguyo sa mga oportunista na yan. No, Ayan po ay mga kawatan din na nagkukunyaring mga politisyan na taga-oposisyon. So lahat po ng kawatan sa oposisyon at sa administrasyon na ayaw iyakapin ito po ating Juro Revolution, no po? Abay, ibasura po natin sa pagdating ng halalan. Meantime, tayo pong pwersa 99.9% sa pwera ay siya pong makinarya politika nito pong ating partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay pagbibigay pugay sa ating mga ninunong katipuneros, ano po na buwis buhay na pinaglaban ng ating kapakanan, karapatan at kinabukasan. Sa pagsusulong ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, powered by hukuman trial by jury. Yan po mismo ang numero 1 plataforma po natin partido KKK 2.0. KKK as in katarungan, kapayapaan, kaunlaran. And so, lahat po tayo, umpisa na po natin ang pag-organisa ng chapter. Sa bawat barangay, okay po mag-alala. Lahat po ng kandidato po magagaling sa ating hanay, papipirmahin po natin ang kasunduan. O, ginan. Within a reasonable period of 90 days, kung siya po ay senador o kaya mababatas po ang party list representative, district representative, konsihal, mayor, ang una pong plataforma
o ihain ang amenda sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Pag hindi po niya ginawa yun, within a reasonable period of 3 months, dapat magbitiw siya sa pwesto. Pag maging yun man ay ayaw niyang gawin, pwede gamitin yung kanyang kasunduan na pinirmahan para ihain ang petisyon, mandamos petisyon sa Korte Suprema para siya matanggal sa pwesto. Opo, breach of contract. Hindi po ba? Miski yung mga taga-local, yun kasi sa sangguniang pambayan, pwede isulong yung pong jury justice system, no? Jury of we the people justice system, no po? Pwede isulong yun, dahil may autonomy naman po ang local government units, no po? So yan po, ang ating salvasyon ng nasyon natin pong puwersa 99.9% sa pera, sa damakmak ang boto natin. Imbis na isuporta natin ito sa mga traidor at kawatan, isuporta natin sa ating sariling mga kapakanan, karapatan at kinabukasan. Hindi po ba? Isang sagradong boto lang ng bawat isa sa atin ang ating pangunahing ambag. Hindi po ba? Bahala na tayo mag-contribution para naman po pangkapitanisa ng ating mga volunteers. Kasi may volunteers dito, natatao, secretariat ng ating pong chapter, partido. Sa bawat barangay, bawat barangay. Po. Gawin po natin ito. Hindi lamang para sa kapakanan natin mga nasa kasalukuyang henerasyon, bagkos. Kasama na rin po sa mga susunod pa natin sa lahi. Susunod pa po natin ang mga kapwa-apuhan. Till His kingdom come. Ano po? So, paano? Dapat lang! Juror ka. Pero po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Pilates na ganito lamang. Share po itong ating pong Juror YouTube Advocacy Channel. Mr. Juror, Cruzada kontra Kurakot. Ano po? Like. At mag-subscribe na rin po kayo. Libre lang naman. Sabay pindot yung notification bell. Ariglado po. So may God bless us all. May God bless Philippines.